Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na makakasama namin po kayo sa ating Global Conquest Prayer Ministry, GPCM Episode 24. Thank you for sparing your precious 1 hour with us today, Thursday, April 30, 2026. The Global Conquest Prayer Ministry or GCPM is an online prayer ministry serving people who are battling with sicknesses or illnesses and in need of healing and prayer intercession. This is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. Naglaan po kami ng 1 oras para manalangin at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang layunin namin ay mailayo ang puso sa mga kabigatan ng buhay, pagkos ituon natin ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Kami po ay may layunin na tulungan ng ibang tao na lumago sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, na si Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to the Lord during the live broadcast held every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. This intentional ministry is sponsored and voluntarily produced by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. Ito ay nabuo para ipanalangin natin ang mga kamag-anak at mga kakilala natin na may sakit, yung mga nasa ospital, yung mga nagpapagaling na, at yung iba naman ay patuloy pa rin pong nagdurusa sa sakit, hapis at mga problema sa buhay. At sa likod ng mga pagsubok at problema ay umaasa tayo na mahal tayo ng Diyos at kailanman hindi tayo pababayaan at iiwan. Magbibigay po ako ng 2 verses sa sulat ni Pablo sa Roma chapter 8 verses 38 and 39. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang maanghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga pangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinadaan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At sa ikalawang sulat ni Pablo sa Corinto, chapter 1, verses 3 and 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan.
Inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. GCPM is streamlined every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. via our FB page, Global Conquest Prayer Ministry. And then the presentation is downloaded on YouTube immediately after the live broadcast. So you can watch previous episodes 1 to 23 during your available time. We also have an active prayer community, a group chat via messenger page called Prayer Conquest Online Ministry. Please share this community to your friends and loved ones. Sa mga iba't ibang pagsubok sa sanlibutan ngayon, malaking tulong po nakasali tayo ng isang grupo na nagpapalakas sa ating pangailangang espiritual. Sa pagbibigay natin ng oras, panalangin at malasakit sa pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala ay kahit papano maibsan ang kanilang mga pangamba, takot at mga problema na nagdudulot ng pagkabalisa at kalungkutan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa buhay na ating tagapagsalita ngayon na si Pastor Junicio Padel at ang aming technical assistant na si Ms. Ruth Baron who takes charge of our technical needs for this live broadcast. At ang iyong lingkod. Naglalaan po kami ng isang hapon, ng isang oras sa ating mga taga-subaybay na mabahaginan ng salita ng Diyos. At yun ay napaka-importante sa amin. Dahil naniniwala po kami ng Diyos sa aming gabay at patnubay. At itong presentasyon na ito ay pinakamataas na pagpapahayag ng aming pananampalataya sa kabutihan ng Diyos, sa aming pamilya at aming kabuhayan. 33 years at patuloy na rin kaming pinagpapala. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po ngayong hapon na nakakasama mo kami muli dito sa aming live broadcast. Panginoon, hinihiling ko po ng iyong mapaghilom na kamay sa lahat ng mga may karamdaman, physical, emosyonal o spiritual man ito. Hilumin mo po ang bawat sugat, sakit at kahinaan ng aming mga katawan at kaluluwa. Naway madama namin ang iyong kapayapaan at presensya sa gitna ng mga pagsubok at nagtitiwala po kami sa awat kakayahang magpagaling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bakit kaya? Bakit pa ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nakakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ikaw ay kaagad sumusuko, konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. Ang iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing
natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay, na himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Tawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may tupad. Nakahanda ang Diyos umalalay sa iyo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Magandang magandang hapon po muli sa ating lahat. Sa ating panalangin at bago po tayo manalangin ay mag-share muna po ako ng salita ng Diyos. Again, para po sa kapakanan ng iba pa, pwede po tayo mag-like, pwede po natin ito i-share sa mga friends po natin. At pwede po kayong mag-comment, ano po, upang sa ganon ay yung iba ay makakinig, ano? So, makasama po din natin sila. So, mamaya ho, magpipray po tayo at kung meron po kayong mga comments po dyan, request, pwede nyo pong ilagay po sa comment section. Ngayon po ay tayo po ay manalangin. Pagpapalain nyo ang aming pagbubulay ng iyong salita ngayong hapon. Kayo ang siyang kumilos at nawa po matutunan namin ang inyong mga salita, ang inyong mensahe mula po sa aming pagbubulay niya. Salamat po, O Diyos, at pinupuri namin ang iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Ang atin hong text ay sa awit Psalms 23 verse 4. Sabi po sa awit 23 verse 4, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sabi ho, even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord. Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. So ito po ay nagsasabi na walang takot sa dilim sapagkat kasama ko ang Diyos. Ano? Fearless in the darkness, for God is with me. Ano po? Hindi may kakaila sa atin na normal sa atin sa isang tao na kapag siya'y naglalakbay, lalo po't madilim, talagang matatakot ka. Matatakot ka, no? At
hindi mo alam, marami tayong karanasan at lalo na po yung mga sinauna, po, yung mga lolo at lola natin ay lalo na pag nagkukwento, po, at matatakot po tayo. Alam niyo po, ang buhay ay hindi laging maliwanag at madali. Yan po ang totoo. Ang buhay hindi palaging maliwanag at madali. May mga panahon na tila parang naglalakbay tayo sa dilim. Ha? Parang ngayon medyo parang okay na ng konti dahil kita natin na medyo bumaba na yung gasolina, pero nung tumataas parang pakiramdam ng marami ay mukhang dumidilim na naman, naglalakad sa madilim ang ating bansa. Parang punong-puno ng takot, pangamba at kawalan ng kasiguruhan. Po. Bantayan po natin yung malapit na makarating sa Senado yung kay Vice President Sara, Ang iba ho natatakot. Po? Ngunit sa gitna nito, ng mga takot at pangamba, yung parang wala tayong katiyakan. Sa kabila nito, ang aklat ng Awit, chapter 23 verse 4, ay nagpaalala na hindi tayo nag-iisa. May Diyos na kasama natin sa bawat hakbang. Ito na maganda, na miski na ganyan ang ating sitwasyon, pero it reminds us na ang Diyos ay nariyan kasama natin sa ating mga pagkakbang. Ang awit ay isinulat ni Haring David na isang pastor na naging hari, na isang pastol na naging hari. Bilang pastol, naunawaan niya ang panganib ng mga tupa. Mga mahabang lambak kung saan may mga mabubangis na hayop at anino ng kamatayan. Gamit niya ang larawang ito upang ipakita kung papaano inaalagaan ng Diyos ang kanyang bayan sa gitna ng panganib at pagsubok. Yan po yung historical background dito ng binabasa natin ito. Sanay po siya, ngunit kahit siya nag-aalaga, alam niya yung panganib ng kanyang mga inaalagaan na pwedeng masilo, pwedeng lapain ng mga mababangis na hayop sa kagubatan. Kaya po, dito ho ipinapakita ang mga ilang bagay. Una, ang katotohanan na madilim ang daan. The reality of darkness valley. Ano po? Talagang aminin natin, talagang merong madilim. Yung ating journey, madilim po yan. Kaya nga sabi, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Dito, hindi yung sinasabi na kundi kahit. Ang ibig sabihin dito, sigurado ang pagdaan sa pagsubok. Yun pong sinasabi na, kapag walang pagsubok saka lang maglalakad, hindi. Kahit may pagsubok, dapat tinutuloy natin. Yun ang ibig sabihin, kahit na ang daan ito'y tumatahak sa karimlan. Kasi nga, tsak po na talagang ang journey ng buhay natin ay merong mga madilim sa buhay natin. Merong madilim na aspeto sa buhay natin. Ang libis o daan ay lugar ng panganib at kawalan ng liwanag. Minsan dumarating ho talaga ang buhay ng sino man sa atin. Ang sino man sa atin. Siguro yung ating bansa sa ngayon ay yan ang dinaraanan. Gawa ng mga corruption. Nanggigigil ako sa mga corruption na yan. So, ang panalangin ko ay makawala tayo. Makawala tayo upang mabalik mabalik muli ang Pilipinas na nangunguna sa Asia. So, ito yung sinasabi dito na dumarating tayo doon na talagang may journey talagang madilim, isang katotohanan na tanggapin natin. Ang salitang tumatahak sa karimlan, iyan ay mula sa Hebrew word na talmavet, na ang
Itong talmabet ito'y nangangahulugan matinding kadiliman o nakamamatay na panganib. Nakamamatay na panganib. Kaya nga po, sa totoo lang, napakahirap pagka may pinagdadaanan po tayo. Parang hindi mo maintindihan ang sarili mo. Ang iba nga, sabi nga parang lutang. Ano? Ganyan po ang kalalagayan. Ano? Sabi ho ng John chapter 16 verse 33, sinasabi ko sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanglibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Kasi ho, sa mundo ay meron talagang kapighatian. Meron ng yung iba nga ho, tag-init lang para sa kanila, kapighatian. Yung summer ho, alam mo, ang iba sa kanila parang hirap na sila. Ano? Pag tag-ulan naman, hirap na hirap din sila. So, ganyan talaga ang buhay natin. Ano? Iba may kayang-kaya nila kapag summer, tag-araw. Pero kapag tag-ulan naman, nahirapan po sila. Ano? Yan po. Alam niyo po, parang pag nagdaraan ka sa madilim na iskinita po, hindi mo nakikita ang paligid, pero alam mo na may panganib. Alam niyo po, isa sa karanasan ko yan, napadaan ako ng madilim na iskinita ho at meron akong nakasalubong na merong panaksak, may kaaway, sabi ko. Oh. Buti na lang po na-recognize niya ako, nakilala ako. May dala ho siyang patalim eh. Iskinita kami dalawa lang magkasalubong at madilim yon. Ha? Buti na lang na-recognize ako. Paano kaya kung hindi ako niya na-recognize? Baka ako na ang napasama. Ano nyo? So, kaya may talagang nararanasan po natin yan, ano? Ang isang katotohanan ng madilim na daan. Ano? The reality of dark valley. Ano po? Talagang medyo nakakatakot. Yan ang katotohanan. Ang journey natin ay medyo kakabahan ka. Second, ang kawalan ng takot dahil sa presensya ng Diyos. Alam mo, yung palang takot na yan, pagkasama natin ang presence ni Lord, yan po ay dagli ang nawawala. The absence of fear because of God's presence. Ang sabi ko dyan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ano? Yun ang sinasabi ko dito, no? Pagka nandyan ang presence ng Panginoon sa atin, yung takot ho na yan, nadidelete po yan, nag-i-evaporate po yan kasi yung presence ng Panginoon. Yun ang maganda. Kaya nga, napakahalaga ang presence ng Panginoon. Ano? Hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Kasama, yun ang sabi ni Haring David. Ano? Alam niyo po, yung lakas ng loob ni Haring David ay hindi nanggagaling sa kanyang sarili, kundi nanggagaling ito sa presensya ng Panginoon. Oh? Ang kanyang lakas ay hindi nanggagaling sa kanyang sarili. Ito'y nanggagaling sa presensya ng Panginoon. Yung pong salitang ikay kaagapay, iyan ay personal, hindi lamang kaalaman kundi naranasan talaga ni Haring David. Ikaw ay kaagapay. Ano? Meron ba sa buhay natin na talagang masasabi natin, talagang kahit na mahirap yung pinagdadaanan ko, pero na-experience ko, parang nandun ang Panginoon kasama ko sa aking journey, sa aking challenge sa buhay natin, at ako ay nagtagumpay. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng takot. Yan ang totoo. Kaya po, yun ang sinasabi na kahit na po may mga pinagdadaanan po tayo, pwede ho tayong magtagumpay. Ano? Dahil ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna po ng takot. Ang sabi ng Isaiah 41 verse 10, ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Paalisin kita. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan ho ang promise ho ng Panginoon sa atin. Do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Kaya nga po, yan ang paalala sa atin ng Panginoon.
hindi nawawala ang dilim, pero nawawala ang takot natin kapag kasama natin ang Diyos. Ano? Ang dilim andyan. Yung takot nandyan. Pero yung takot na yan ay mawawala yan palagi pagkasama natin ang Panginoon. Pagkasama natin ang Panginoon. Parang isang bata, ano? Ang mga bata, likas na sa kanila ang matakot sa dilim. Pero pagkasama nila ang kanilang magulang, biglang nagiging panatag ang lahat. Di ba? Biglang, mga bata, mga matatakutin yan. Lalo na kapag meron siya napakinggan na kwento. Ano? Pero pagka kasama niya ang kanyang magulang, meron siyang tatag. Ganito po ang sinasabi, ang kawalan ng takot ay nangyayari dahil sa presensya ng ating Panginoon. Ikatlo po, ang kaaliwan mula sa pag-iingat ng Diyos. The comfort that comes from God's protection. Ang sabi ho, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Alam niyo po, yung pamalo, yan ay simbolo ng proteksyon laban sa kaaway. Ang tungkod ay ginagamit sa paggabay at pag-akay. Kaya nga, ito po yung sinasabi, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ang disiplina at paggabay ng Diyos ay hindi parusa, kundi ito protection. Kaya, alam nyo, kapag tayo ay lumalayo sa Panginoon, andyan yung disiplina ng Panginoon. Yan ho ay hindi ho parusa, yung discipline. Yan ho ay protection sa atin upang hindi na tayo magpatuloy na mawaglit sa Panginoon. Ang sabi ng Hebrew chapter 12 verse 11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Ano po? Ang disiplina ay nagdudulot ng katuwiran at kapayapaan. Ang isang pastol na ginagamit ang kanyang tungkod para ilayo ang tupa sa bangin. Yung tungkod po, yan po ang pinanunungkit niya para bumalik yung kanyang tupa at hindi mahulog sa bangin. Kaya po, napakahalaga na magtiwala tayo sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para magtiwala ka. Ngunit ni-remind tayo ng Panginoon kapag meron tayong mga pagsubok, dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi nga ng iba, tiwala lang, ano? Tiwala lang. Ibig sabihin, magtiwala ka lang kay Lord, makikita mo umaayos ang lahat. Alalahanin ang presensya ng Diyos araw-araw. Hindi ka niya iiwan. Kasi yung presence ng Panginoon, yun ang tutulong upang maalis ang takot mo. At tanggapin ang paggabay at disiplina ng Diyos. Ito ay para sa iyong kabutihan. Ngayong hapon po, ang buhay ay talagang may lambak. May suliranin. Ngunit hindi tayo nag-iisa sa pagdaan dito. Dahil ang Diyos na ating pastol ay kasama natin. Siya'y gumagabay, nagbibigay ng proteksyon at nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga, ang challenge po sa atin ay gaano ba ka dilim ang lambak na yan o karimlan na hinaharap mo ngayon. Ang kailangan mo magtiwala. Ang tanong ay, handa ka bang magtiwala? Gaano mang kabigat yung hinaharap mo ngayon, ang kailangan mo ay magtiwala ka sa ating Panginoon. Inaanyahan ko po kayo na tayo ay manalangin, tayo po ay mag-pray, tayo po yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa gitna ng aming mga takot at pagsubok, tulungan mo kaming magtiwala sa inyong presensya. Salamat dahil hindi mo kami niiwan, ikaw ang aming pastol at kalakasan. Panginoon, tulungan niyo po kami maging aming bansa at yung mga kaibigan namin na
sa ngayon ay matindi ang pinagdadaanan, tulungan mo po na sila'y magtiwala sapagkat ang pagtitiwala sa inyo ay makakatulong at yung presence po ninyo ang kikilos upang maalis, mapagtagumpayan nila ang kanilang mga kinakaharap na challenges sa buhay. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa inyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Why don't you turn into wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Brings to the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Okay po. Sige po, at least napakinggan nyo yung awit ng mga staff. Tayo po ay dumako sa ating panalangin. Aming Ama at aming Panginoon, ngayong hapon ay patuloy kaming dumudulog po sa inyo. Salamat sa pangako ng iyong salita na andyan po kayo, sasamahan niyo po kami, Panginoon. O Diyos, sa hapong ito, patuloy naming itinataas sa inyo si Mr. Roger Bermil, Panginoon. Tulungan mo po na bumuti na ang kanyang kalalagayan. Gumaling po siya sa kanyang mild stroke, Panginoon. Tuluyan siyang lumakas, Panginoon.
ang aming kapatid na ito, O Diyos. Ipuin niyo po siya at nawa maging lead po ito upang makilala niya kayo personally, Panginoon. Si Mariel Amian, Panginoon, patuloy din ang aming panalangin sa kanya, Panginoon, na bumuti ang kanyang stroke, Panginoon, gumaling, O Diyos, siya. Tulungan mong lumakas ang aming kapatid na ito. Lord, si Baby David Ang, patuloy ang aming panalangin na gagaling siya, Lord, at siya ho ay makakalabas sa hospital. Lord, hipuin mo po, palakasin mo po ang batang ito, ang kanyang pneumonia, Panginoon, ay gagaling, Panginoon. Lord, I pray, Lord, ina-apply namin ang yung banal na dugo kay Baby David Ang, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Si kapatid na Carol Caveden, Panginoon, pagalingin mo po siya, Panginoon, sa kanyang breast cancer. Panginoon, pinangahawakan po namin ngayong hapon na kayo po ay aming Diyos na hindi na palaging sumasama po sa amin kahit na madilim ang aming pinagdaraanan ngayon. Panginoon, tulungan mo po ang aming kapatid na Carol Cabe, Panginoon. Ganon din si Deaconess Sheila Binuya, Panginoon. Paggalingin mo rin siya sa kanyang breast cancer, Panginoon. Lord, gumawa kayo ng milagro sa buhay niya, Panginoon. Kay Teacher Sheila, Panginoon. Lord, sa hapong ito, tinataas din namin sa inyo si Jomar Santiago, Panginoon. Meron siyang lymphoma, Panginoon. Lord, nawa ay bumuti din ang kanyang kalalagayan, Panginoon. At malusaw ang bukol, Panginoon, na meron siya sa liig, Panginoon. Nang kasaganon ay makabalik siya sa kanyang trabaho, Panginoon. I pray for Jomar, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, hipuin mo po siya. Gumawa kayo ng himala sa buhay ni Jomar. Ganon din si kapatid na Dennis Galicia, Panginoon. Hipuin mo, pagalingin mo po siya ang kanyang heart sickness, Panginoon. Nawa po ay kayo magbibigay ng kalakasan para kay kapatid na Dennis araw-araw, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo sa hapong ito, Panginoon. Si Mrs. Sinaida Baron din ang aming panalangin, O Diyos, hipuin niyo po siya, Panginoon, ang kanyang problem sa heart valve niya, Panginoon. Lord, I pray para sa kapatid po namin ito, Panginoon. Minsan pa yung iyong mapagpalang kamay, hipuin niyo po siya, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo sa kanya, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, si Mrs. Jesusa Bautista, Panginoon. Salamat po sapagkat nakikita po namin ang improvement na ginagawa niyo po sa kanya, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya nawa lalo pong maghilom, Panginoon, ang fractured niya sa arm po niya, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Iba yung kalakasan, ang kagalingan ay pagkakalob niyo po kay Ma'am Jesus, Panginoon. Salamat. Si Isabelita Mancia, panalangin din po namin na gumaling yung kanyang osteoarthritis, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya, Panginoon, na bumaba din ang kanyang cholesterol. Gabayan mo po siya, Panginoon, upang yung mga kinakain na against doon, Panginoon, ay ma-avoid niya pa, maiwasan po niya. Panginoon, salamat po kay Mrs. Mancia, Panginoon, na alam ko kayo ang siyang tutulong upang siya'y gumaling sa kanyang mga nararamdaman, Panginoon. Lord, ang kapatid na Mila Bermil, Panginoon, dalangin din po namin ang problema niya sa lungs, Panginoon. Tutulungan mo po siya na makarecover, Panginoon, sa kanyang kondisyon, Panginoon. I pray, Panginoon, kay Sister Mila, Panginoon, Bermil, Panginoon. Lord, pinapanalangin ko po ang inyong paghipo, ang inyong pagpapalakas, pagpapagaling sa kanya. Salamat. Si Mrs. Lenny Padilden na merong problema sa ubo, Panginoon. Lord, kinakansila namin ang espiritu ng ubo, Panginoon. At gamitin niyo po yung mga tinitake niyang medicine upang
gumaling siya, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, tinatas namin si Lorito Mancia din, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya na maging negative ang result ng biopsy po niya, Panginoon. Lord, salamat po at yung kanyang problem na prostate, Lord, tulungan mo po, Lord. Hipuin niyo po, pagalingin niyo po si Mr. Lorito, Panginoon, Mancia. Salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat kayo po ay nagtuturo po sa amin na nandyan po yung protection po ninyo. Ibibigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat. Panalangin po din namin ang protection at provision, wisdom, guidance para sa Intermarine Express Line and MCB. We are praying for more client, Panginoon, na ipagkakatiwala niyo po sa kanila, Panginoon. Salamat po. Salamat ng marami. Gabayan niyo po ang mga staff, Lord, upang yung mga pabago-bagong trend, Panginoon, sila ho ay makapag-adjust, ma-adapt po nila. Thank you so much. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila, kasamang kanilang mga pamilya, Panginoon. Salamat. Ang pinapanalangin din po namin ang kaaliwan at kapanatagan sa family nila Teopelia, Panginoon. Lord, dahil ang kanilang apo ay pumanaw, Panginoon, nananalangin po kami sa inyo, Panginoon, na ang kaaliwan po ninyo, Panginoon, ipagkakalob niyo po, Panginoon. Ganun din kaila Sister Bing Gabieta, Panginoon. Lord, tulungan niyo po, Panginoon. Lord, kayo ang patuloy na kikilos po sa kanila, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Yung nawa po sa pamamagitan ng mga ganitong sitwasyon, makilala po, makita po ninyo ang inyong magandang plano para sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy na kalakasan, pisikal para kay Blesilda Agra, yung pinsan po namin, at sa kanyang problem sa breast, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang siyang kikilos, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan. Patuloy din namin pinapanalangin sa inyo ang kondisyon ng aming bansa. Panginoon, tulungan niyo po na talagang unti-unting makawala kami sa espiritu ng corruption, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang aming mga leader, ang aming Pangulo, ang kanyang kabinete, Panginoon. O Lord, salamat ng marami sa inyo, Panginoon. Naniniwala kami na kaya niyo pong ayusin pa ang aming bansa, ang buhay ng mga leaders po namin, Panginoon. Salamat. Pinapanalangin din po namin sa inyo ang na matigil na po, magkaroon ng kasunduan, magkaayos, Panginoon, ang Iran, Israel at US. Ganun din yung katunggali ng Russia, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Nagtitiwala kami sa inyo na didinggin niyo po ang aming panalangin, pagkat ang lahat po ng ito ay aming inihiling kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you po for listening in this live broadcast. At salamat din dahil ang Global Conquest Prayer Ministry ang yung kaagapay kay Kristo. Ang panalangin ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing direktang komunikasyon sa Diyos. At ang panalangin ay nagpapalakas ng ating pananampalataya sa oras ng pagsubok at nagbibigay ng kapayapaan ng ating puso at ating isipan. Sa mga nanood sa aming live streaming, maraming salamat po at lahat din na makikinig din at mag-open sa aming YouTube ay salamat na rin sa inyong lahat. Thank you po kay Reverend Atanasio Ilac Jr. of the Claveria First United Methodist Church. Thank you for sharing our live broadcast to your members. Kay Ate Ofelia Valencia, kay Ate Elvira Gutierrez Bejones, kapatid na Aida Padel Luminario, Pastor Virginia Siriban, kay Cheryl Capua, at kay Lilia Ikman Colomna at kay Juby Rebibis. Thank you for watching. Again, this is our prayer online ministry. So kapag may mga kamag-anak po kayo na may sakit, kindly write their names in the comment section so we can pray for them. If we cannot mention their names today, we will do our best to include their names in the next presentation. At pakiusap din po namin na
tawagan o i-message niyo po kami kung magaling ng ating ipinapanalangin. Please like, follow, and share our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry, para lumawak ang ating community. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyong kabutihan po sa amin. Salamat po Diyos at umiksi na po Panginoon ang aming pinapanalangin dahil nga po ay napakadami na po Panginoon ang iyong pinakita ng gift of healing Panginoon. Salamat po sa aming lahat na sumusubaybay ngayong hapon at kami po ay patuloy na maglingkod at ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa aming kapwa. A blessing of love, safety, and peace until we meet again next week, Thursday, May 7, 2026. To God be all the glory. Salamat po mga kapatid. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love
love you, and as long as you're seeking my face, you'll walk in the power. My daily sufficient.